Nauubos ba ang pasensya ng Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Brother Randy Olesco. Ako po ay nagagalak sa inyong kaarawan. Now, ngayon po ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Nahum. Bakit po kay Nahum? Kasi po si Nahum po ay kumbaga sa movie kasunod po ito ng Jonah. So, tingnan po muna natin yung Old Testament at New Testament. Ito po yung table of contents ng Biblia. So, ang pinag-aaralan po natin ngayon ay mga prophets. Sila Isaiah hanggang Malakay. Ito po yung pag-aaralan natin sa mga susunod na mga panahon. So, tapos na po tayo kay Prophet Jonah. Ngayon po ay dadako tayo dito kay Nahum. Bakit po pinagsunod natin si Jonah and Nahum? Explain po natin mabuti. Ito po si Prophet Jonah tsaka si Prophet Nahum, pareho po silang nagbigay ng propesiya sa Nineveh, against Nineveh. So, Nineveh receives mercy, Nineveh receives judgment. Yun lang yung pinagkaiba nila. Sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa Nineveh, mag-prophesy ka. At ang nangyari, yung Nineveh, yung mga tao ron, 120,000 yung populasyon doon, nagrepent sila, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Therefore, God spares the city, and then God's compassion emphasized. Sa Book of Jonah, in-emphasize doon yung compassion ng Diyos, yung mercy, yung grace. Now, sa Book of Nahum naman, iba. Sa Book of Nahum, nag-prophesy si Nahum against Nineveh, at ang focus nito ay punishment. Ang resulta nito, God destroys the city, and then God's justice emphasized. So, sa panahon ni Jonah, nagsisi yung Nineveh. Pero sa panahon ni Nahum, after 100 to 150 years, yun po kasi yung pagitan ni Jonah at ni Nahum, mga 100 to 150 years. Sa time ni Nahum, yung Nineveh ay nanumbalik sa kanilang kasamaan. At pinagpasensyahan sila ng Diyos for the longest time. But this time, judgment came upon them. So yan po yung pinagkaiba. Now, marami po tayong tatalakayin sa dive deeper natin. Talakayin natin yung mga kings of Assyria, fall of Nineveh, ilang mga sources in the past, and talakayin rin natin yung cities of refuge. Tingnan po natin kung gaano kahaba yung mako-cover natin. Pag di natin natapos, sa susunod na lang, no? So, dumao po tayo sa ating verse na pag-aaralan ngayon. Sabi po rito sa Nahum chapter 1. Nakita niyo po, a prophecy concerning Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. The Lord's anger against Nineveh. The Lord is a jealous and avenging God. Ibang klase itong Book of Nahum. Talagang ine-emphasize dito yung justice, yung galit ng Diyos laban sa kasalanan. So the Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on his foes and vents his wrath against his enemies. The Lord is slow to anger. Nakita niyo naman po sa istorya ni Jonah, no? Ang haba ng pasensya ng Diyos, ang tagal niyang magalit. Pero ang sabi dito, yes, he is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. Ang Diyos, wala siyang paakawalan na guilty na hindi mapaparusahan. Kaya po, ito po ang ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God's patience should never be mistaken for God's permission. Mga kapatid, ito po ay warning sa lahat ng mga tao namumuhay sa kasalanan. Hindi porket kaya nating piliing gumawa ng masama, binibigyan na tayo ng permission ng Diyos, parang okay na, o sige, payag na ako. Hindi po ganun ng Diyos. Makikita po natin sa istorya ng Nineveh na nung ang Diyos nagpadala ng propeta, si Prophet Jonah, pinakita yung mercy ng Diyos, yung kahabaan ng pasensya ng Diyos. Noong mga panahon na yon, yung mga Ninevites nagsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, kinilala nila si Yahweh bilang Diyos. Pero after 100 to 150 years, yung pagitan, nagpasensya ng Diyos ulit sa kanila kasi nagbago na naman yung administrasyon, nagbago na yung sitwasyon, di na naman sila kumikilala kay Yahweh.
Pinagpasensyahan sila ng Diyos sa napakahabang panahon, but this time, mararanasan nila yung hustisya, yung judgment, yung kaparusahan ng Diyos. So, sa atin personally, no, wag nating isipin na porke, okay lang tayo for now habang gumagawa tayo ng masama, gumagawa tayo ng kasalanan, namumuhay tayo sa mali, parang okay lang sa Diyos. Hindi po okay sa Diyos. Nagpapasensya lang ang Diyos sa atin. Pero subukan nating ipagpatuloy yung mga bagay na hindi natin dapat pinagpapatuloy o pinapamuhay. Subukan natin. Mararanasan natin yung judgment ng Diyos. Mararanasan natin yung kahatulan. Mararanasan natin yung disiplina ng Diyos. So God's patience should never be mistaken for God's permission. Pangalawa po, the God who shakes nations is the same God who shelters His people. Now, si Prophet Nahum po, nagbibigay siya ng propesiya sa Judah. Yung Judah po, inaapi ng mga Assyrians. Yung capital po ng Assyria ay Nineveh. Kaya po si Prophet Nahum, nung nagpa-prophesy siya, kino-comfort niya yung people of God. Huwag kayong mag-alala. Inaapi kayo ng Assyria, porque napakalakas ng Assyria, very powerful. Hahayaan na lang ng Diyos na ginagawa ng masama yung Judah at hindi ipagtatanggol ng Diyos yung Judah. Hindi ganun, sabi ni Prophet Nahum. Here is the prophecy. Pababagsakin ng Diyos ang Nineveh. So tandaan natin, the God who shakes nations is the same God who shelters His people. Kaya yung judgment ng Diyos, mga kapatid, lagi pong dalawa yan. Yung judgment ng Diyos in favor of the people of God and against those who rebel against God. Kaya po, inaantay natin yung second coming o yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Twofold yun, parang espada yun na dalawang talim. In favor of the believers, pero kalunos-lunos yung sasapitin ng mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus at nilalapastangan yung kanyang pangalan. Pagdating niya, judgment against Satan, against demons, against all wicked people. At kakibat po noon, yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay lubusang pagliligtas sa mga mananampalataya at nananampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus. Pangatlo po, God always deals with evil, either at the cross or at the judgment seat. Mga kapatid, never ever papakawalan ng Diyos. Hindi mangyayari na mayroong kasalanan na hindi maparusahan. Ganon ang hustisya ng Diyos. Huwag nating isipin na may kasalanang lumulusot sa Diyos. Wala, zero. Lahat ng kasalanan, maliit man yan o malaki, marami mang biktima o sabihin nating victimless crime, no? Na tayo lang gumawa sa sarili natin na kasalanan. Kahit anong uri pa ng kasalanan yan, mga kapatid, lahat yan ay paparusahan ng Diyos. Dalawa lang ang kaparusahan. Either pinarusahan na yan kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, pero kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, paparusahan yan sa katawan mo. Pili ka na lang, sa katawan ni Kristo o sa katawan mo. Sabi po rito ng verse natin, the Lord is slow to anger, mabagal magalit ang Diyos, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. Walang taong guilty na hindi mapaparusahan. Yun po ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo 2,000 years ago. Nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, I will carry your sins. Sabi nga ni John the Baptist, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus Christ is the Lamb of God na umako, kinuha niya yung mga kasalanan natin at sa kanyang katawan pinarusahan lahat ng ating kasalanan, maliit man o malaki. Ang tanong, nananampalataya ka ba sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus? Kung nananampalataya ka sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, you surrender your life to Jesus and you believe in what He has done on the cross, then that means all of your sins have been judged already. Hinatulan na lahat ng ating mga kasalanan sa katawan ni Kristo.
Pero kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hahatulan pa rin tayo. Pero hindi na sa katawan ni Kristo, kundi sa sarili nating katawan. We will face the judgment of God. Remember this, sabi ng Panginoon, I will not let the guilty go unpunished. Kaya po, bilang application po natin sa pinag-aaralan natin ito, number 1, repent while God's patience remains. Magsisi na tayo hanggat nandyan pa yung Diyos nagpapasensya sa atin. Pero tandaan natin, may katapusan ang pasensya ng Diyos. Sabi ng Bible, the Lord is slow to anger, mabagal magalit. Hindi sinabing hindi magagalit. Hindi sinabi ng Biblia na ang Diyos forever hindi magagalit. Sabi ng Bible, the Lord is slow to anger. That means, time will come. Judgment will be experienced by those people who blaspheme His name. Sabi po sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Pangalawa po, trust God's justice when evil seems to prosper. Pagtiwalaan natin ang hustisya ng Diyos. Sabi rito, the Lord is slow to anger. Minsan ang iniisip ng tao, yung Diyos mabagal magalit. Dahil mabagal magalit ng Diyos, iniisip ng mga tao na parang wala naman Diyos. Di ba? Ang daming tao iniisip, parang walang Diyos Di natin maramdaman na may hustisya. Pero sabi dito, but great in power. Makapangyarihan yung Diyos. Hindi niya lang ginagamit yung power niya para puksain lahat ng masasama. Bakit? Binibigyan niya ng pagkakataon magsisi yung mga tao. Kaya pagtiwalaan natin mga kapatid na hindi porke hindi pinapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya para puksain ng masasama, parang wala ng hustisya. Mga kapatid, let's trust God's justice. Sabi rito, the Lord will not leave the guilty unpunished. Lahat ng nagkasala, paparusahan. Trust God's justice when evil seems to prosper. Kahit dito sa bansa natin, ang daming mga corrupt, ang daming masasamang tao, ang daming umaapi sa kapwa niya. Mga kapatid, walang nakakalusot sa batas ng Diyos. 0. Walang kasalanang hindi paparusahan. Lahat paparusahan. Kaya lahat ng mga leaders natin dito sa bansa, matakot na. Lahat ng gumagawa ng masama, lahat ng umaabuso ng mga bata, lahat umaabuso ng kanyang kapwa, matakot na. Magsisi na. Because God will not let the guilty go unpunished. And number 3 po, run to Christ as your refuge. Tandaan natin, ang lahat ng kasalanan paparusahan ng Diyos. Pero dalawa lang yan. Either sa katawan ni Kristo o sa katawan natin. Dahil lahat tayo nagkasala, paparusahan talaga tayo ng Diyos. Pero salamat sa Diyos dahil siya'y mahabagin, puno ng pag-ibig. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo para tayo tumakbo doon sa krus. Tumakbo sa Panginoong Jesucristo kung saan rumaragasa ang pagpapatawad ng Diyos, bumabaha ng pag-ibig mula doon sa krus upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Nandun yun sa krus ng Panginoong Jesucristo. Run to Christ as your refuge. Alam niyo po sa Bible may tinatawag na cities of refuge. Pag-usapan natin yan mamaya na mas malalim pa. Pero yung concept ng cities of refuge sa Bible, ito ay anino ng Messiah. Ibig sabihin, si Jesus Christ yung totoong city of refuge natin. Na pag tumakbo ka kay Jesus, you are safe. You are secure. Wala nang kahatulan sa iyo. Para po sa ating discussion, why is Jesus our refuge? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, what is the city of refuge in the Bible? Why is Jesus our city of refuge? Pag-usapan po natin ito ng maliliman kasi related po ito sa Book of Nahum. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for revealing yourself as both righteous judge and faithful refuge. Forgive me for the times I presume upon your patience and take lightly the seriousness of sin. Help me to live with a heart of repentance, humility, and gratitude
for the mercy you have shown through Jesus Christ. Strengthen my faith when evil seems to prosper, and remind me that you will always do what is right. Teach me to trust your justice, rest in your protection, and find my security in Christ alone. May my life honor you each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope and pray that all of you are learning something new every day. No? At happy po ako sa inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyong encouragement. At kung meron po kayo natutunan, patuloy nyo lang pong ipaalam sa comment section. At wag po nating kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.